Okay, welcome sa Malayang Podcast. So, itong bagong podcast namin ni Brother Edmond. Nice, kumusta? Kamusta ka naman? Brother David. Okay naman ako. Thank you for asking. So, matagal din tayong hindi masyado nakakapag-usap sa ating social media. Oo nga eh. So, ang topic natin ngayon na pinrepare namin is about freedom. So, brother, ano bang ibig sabihin ng freedom? Tingin mo? Freedom. Sa panahon ngayon, marami na kasing tinatawag na yung parang nire-redefine yung mga words. Totoo yan. So, pero syempre, gusto natin yung truth na natutuklasan natin in Christ. So, I think yung freedom, pag sinabi natin dito sa podcast natin o sa man tayong Christian context, ang freedom is yung freedom na binigay ni Jesus sa atin. So, yung sinabi niya na, if you are my disciples, okay, you will continue in my word. So, pag nagpatuloy daw tayo sa word ni Christ, sabi niya, and you will know the truth, and the truth will set you free. Tatama. So, it's a process eh. Hindi siya basta search mo sa Google o nalaman mo na, okay, yun na. I'm free. It's a process para sa akin. So, kaya sinabi ni Christ, continue in my word. Para maging free. Para patuloy mong, pag nalaman mo yung truth, yung ibig sabihin, the whole picture of what's, parang sa puzzle, di ba? So, pagka binigyan ka ng puzzle na bubuin mo, hindi mo alam eh. Sabihin natin, walang nakalagay na picture, walang nakalagay na pattern pa na bubuin. So, gano'n ka lang eh. Kala mo bundok, pero yung pala, ibang planeta yung binubuo mo or something na until na mabuo mo yung isang puzzle na kumpleto siya, doon mo malalaman talaga. So parang hindi mo makakamit yung total freedom agad-agad. Agad-agad. Hanggang nalalaman mo yung mga puzzle talaga. It's something, it's an adventure. It's a search. Kumbaga, parang yung mga disciples. Diba yan? Nung una nila makita si Jesus, excited sila. Sabi nila, uy, tagpuan na namin si Christ, Messiah. Pinamis sa Old Testament. Tapos nung nalaman nila na may persecution pala o medyo may hardship, diba? O kaya yung may mga teaching pala na, ay, ngayon ko lang ito narinig. Kakaiba to medyo lailo muna tayo. so mahirap. So hindi nila agad na hindi sila nakalaya kumbaga sa sarili nilang beliefs. Dahil nga hindi sila nagpatuloy all the way until sa resurrection ni Jesus. O doon talaga nila nalaman na siya talaga yung great King, Messiah and Savior of the world. So paano naman yung mga nagsasabi na mga, for example, freedom, no? Kasi malawak yan eh. Pwede kasing freedom from sin, hindi ka na may malaya ka nang hindi nagkakasala, o meron din naman ibang tao na sinasabi may free ako pero ang ibig sabihin ng freedom nila is magkasala. Yeah, totoo. Baliktad eh, no? Parang depende kung anong gusto mong gawing freedom. Yeah, so sa ngayon, may tinatawag din tayong freedom from tradition, freedom from religion. Okay, medyo ganyan ang movement ngayon sa mga sa West, no? Makapansin natin may movement na tinatawag na yung ba yung woke? Di yung woke parang yung sa mga LGBTQ eh. Yeah, so freedom. Actually, ang root cause nakikita ko doon is
gusto nilang maging free from orthodox idea. Yung traditional na idea, traditional family. Gusto nilang maging free from those they call it siguro bondage, no? For them. So bondage yung traditional na mundo, kaya woke. Tradition na, for example, ang family, ang father and mother ang nasusunod sa mga anak. So kaya gusto nila ma-free doon. Ang gusto nila ang government or yung school yung masunod sa mga anak. So may mga ganun. Ang pangit lang, no, ginamit nila yung word na woke. Kasi yung woke, ibig sabihin, namulat di ba? Namulat. Yeah. So it's about nagising. So sa kanila, pagka is nagising sila na gusto nila matanggap sila ng society or matanggap yung way of lifestyle nila. Pero I mean, alam naman natin hindi syempre tama 'yun, di ba? Yeah. Totoo 'yun. Yung lalaki sa lalaki nagsasama, parang walang puro tatay at tatay, nanay at nanay, di ba? Hindi makikitang hindi tama. Kaya sinabi ko kanina, it has something to do with the truth. Kasi how do you see the truth? Is the truth na sinasabi ni God from the beginning your enemy? Kasi pag ang tingin mo sa truth ni Lord ay it's an enemy, so ibig sabihin meron kang sarili mong version nung mga things na nakikita mo. For example, sa tradition natin, gagawa ka ng sarili mong version. Kasi nga, ayaw mo ng ganyang reality. Gusto ko ganito eh. So, parang yung true freedom, makukuha mo lang based on the truth. Yeah, totoo yun. Kasi kapag based on a lie, yung freedom mo, hindi siya totoong freedom. Yeah, so it's like, diba? Parang virtual lang ang nangyayari. So, free ka from the things na ayaw mo. Pili lang, selective. Things na ayaw mo, but it doesn't mean na masama para sa'yo. Yeah, selective ano lang lang. Gusto mo na ayaw mo, doon ka free. Okay. So, ayaw mo kay God. Free ka kay God. Ayaw mo sa authority ng family. Okay. So, sinabi rin sa Bible na where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Yeah. No? So, yun yung pinaka natin, no? Yung parang ebidensya na mayroong freedom sa isang lugar o kaya sa isang tao kapag nasa sa'yo yung Spirit of the Lord. Yung truth nga. Kasi hindi naman magkaiba yun di ba? Pero, meron kasing tinatawag as I study the Bible, no? Nakita ko sa Book of John, sa chapter 1, no? Siguro familiar tayong lahat doon. Sabing ganun, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then, the Word came, through Him, all things came to pass. And then, the Word became flesh. So, ibig sabihin ng word, the word or logos simply means what exists. For example, tong kape, nag-exist yan. Itong mic, nag-exist. Itong table, nag-exist. Pero, hindi ibig sabihin, alam na natin yung truth about things dahil nakita natin. Unless na pagsama-samahin natin lahat. No? Lahat. Yung ginagawa natin ngayon. So when I look at this cup of coffee, hindi ko lang siya makikita sa cup of coffee. Makikita ko rin siya as in totality. Ano ba yung ginagawa natin? Yun. Bakit ba may coffee dyan? Bakit may mic dyan? Bakit may That's the truth. Pag pinagsama-sama mo siya, yun talaga yung may realize mo, okay, ito pala yun. Kaya,
Kaya totoo yung sinabi ni Jesus, magpatuloy tayo. Keep receiving yung logos, yung facts na binibigay ni God sa atin. And then, all of a sudden, makikita natin, in the real picture, ito pala yung totoo. So, and it applies sa lahat ng aspect na ating buhay. Could be sa marriage, di ba? Sometimes, may idea tayo about marriage. Uy, masaya marriage, love life, family. Then, pagpasok mo dyan. So, 1 month, 2 months, no, nakita mo, iba pala yung idea ko. Pero if you be faithful sa marriage mo, doon mo ma-realize na mas naiintindihan mo siya more and more. Mas malalim yung natututunan mo kasi nga nagpatuloy ka doon. So just that's the yun talaga yung makikita natin about the relationship of God's word, yung truth sa mga things na nakukuha natin day by day. Napakaganda niyan. Yan dapat talaga yung ma-define natin yung tunay na freedom na so, sinasabi sa Bible. May binanggit ka about the spirit, no? Meron kasing abuse ng yung things na nakikita natin o yung nakalista sa Bible. Sabihin natin, nandiyan lahat, nandiyan yung truth. Kasi marami nagsasabi, nasa Bible yan, di ba? Nasa Bible. Hindi porket nasa Bible, dapat mo na siyang kumbaga gawin as authority kasi you have to process. Kumbaga, hindi lahat ng nababasa mo diyan you take it as kung ano yung face value niya. Kasi may relationship sila Hindi siya isolated kumbaga. Kagaya ng description ko, itong cup of coffee, hindi siya isolated sa table, sa mic, sa mga tao na nandito sa paligid. So, ganun din sa verse. Kaya maraming teaching na akala natin, ito yung teaching kasi yun ang sinasabi. But we have to connect all the dots. Parang katawan natin na connected sa buong body. We cannot just treat yung eyes kung may sakit ito as it is. Kasi connected yung eyes sa iba't ibang part ng body natin, sa lifestyle natin or sa whatever. Yung nose connected dyan sa ears, connected dyan sa mouth. We cannot just parang i-isolate siya, ito yung and then malalaman natin yung teaching na tinuturo natin against pala sa ibang mga teaching ni Jesus, ng mga apostles. So when we do that, we are not really in the truth. We are saying what's in the Bible, but it's not the truth. Doon natin ma-identify. Doon nawawala yung context kasi. Yeah, so nandun yung papasok ngayon yung spirit na. Okay, doon napapasok yung spirit. Nasa Bible yan, pero ang spirit kasi, it encompasses everything. All the words of Christ, all the words of God in the Bible. Sasabihin niya sa'yo. Ano niya hawak niya, alam niya So, sasabihin niya, pag may sinabi kang off or against other things, for example, diba, parang may sinabi si Jesus na sabi niya, if your eye causes you to stumble, take it out. So parang ganun parang minsan ganun. Minsan, sobra kang focus sa isang part ng katawan mo that you neglect the whole body. Sabi ni Christ, anong tatanggalin mo? I-neglect mo ba yung whole body o yung mata mo? Mamili ka. So sometimes ganun ito lang kunyari yung sa teaching about sabi natin tithing no yung ina-isolate natin siya from the rest of the whole body of truth na sa Bible at hindi na siya nagtuturo ng totoong representation niya sa Bible. So it's more on nagiging na tayo materialistic na ang church dahil parang ginawa niya altar yung teaching na yon above every other teaching of Christ. Kaya ang church ngayon parang nagiging causes of stumble hindi lang sa sarili niya kundi sa buong mundo kasi lagi ang focus niya pera. Ayun na nga yung tithing parang naging doorway mo to salvation at prosperity. So, naging extreme na siya.
Parang bago ka ma-save, kailangan Bago ka maging miyembro ng church. Diba? may tithes. So wala talagang freedom dun sa mga false teaching. At ang sabi mo nga, no, the Holy Spirit is the one na nagsasabi, nasa tamang lugar ka. Nasa tamang freedom ka o nasa tamang truth ka. Kasi alam naman natin, Pastor, diba? Hindi naman lahat ng sinabi ni God nasa Bible. Katulad ng sinabi ni John sa John, di ba? Kapag sinulat natin lahat ng sinabi ni Jesus sa mundong ito, nandito pa siya sa mundo, it would never, the room of earth will not Hindi kasya sa mundo yung lahat ng ginawa niya. So with that conclusion ni John, kasi sinabi niya, konti lang nang nasusulat sa Bible. Marami pang truth at heavenly truth, natural truth, na meron dyan that we are to discover. And it's the Holy Spirit lang yung magsasabi sa atin at mag-guide sa atin. So, sinabi nga sa scripture di ba? He will, pagdating ng Holy Spirit, He will teach you all things. Oo. Kasi hindi nyo pa ma-handle yung sasabihin ko. Yung ibang truth na dapat yung malaman. Kasi nga, kagaya sabi ko, itong maganda sa learning process, parang learning process is like a tree, no? It's like a seed. Diyan nag-start lahat, parang kingdom of God. So, una, pag tinanim mo yan, maliit pa lang yan, and then it grows. So, may mga bagay na, for example, sa isang plant, na hindi pa niya kayang i-handle. For example, yung direct sunlight na sobrang lakas, pag in-expose mo yung isang small plant doon, hindi niya kaya. Pero as it grows, okay, magiging ready siya sa mga bagay. So, ganun din si kay Jesus, saka yung mga apostles na si Christ, hindi niya masabi lahat during His lifetime dahil nga hindi pa ganun yung level ng mga apostles with regards to spiritual things. Tama. But when the Spirit came, ayan, dumating na yung He will teach us all truth. So, marami siyang tinuro ever since na inline din naman sa sinasabi ni Christ. Well, totoo yan. Kasi hindi siya lumalabas sa sinasabi ni Lord. Hindi, doon sa mga nakasulat, hindi niya contradict yun, siyempre. Pero hindi niya contradict yung sarili niya. Oo. He will never contradict yung mga sinabi na truth. Kasi di rin naman natin alam kung na-forge ba yung ibang text di ba? Or, kasi dahil sa intervention ng man, di ba? Di mo alam. Pero pero the Holy Spirit is there para i-guide tayo na nasa tamang landas ka, ito yung katotohanan, ito yung bibigyan ka niya ng understanding without any kind of kumbaga supernatural pwede niyang bigay sa'yo anytime. At ito rin yung sinasabi sa Bible na diba, yung He will reveal to us new things. Yeah. Diba? Or things to come. New things. Kahit na hindi pa nare-reveal before. No? Kumbaga, may mga truth pang ibibigay si Lord na bago. For example, may nakita akong video. 'Di ba mayroong na sinasabi sa US na meron may nag-squill na meron talaga silang tinatagong extraterrestrial. 'Di ba, mga aliens. So, nasan sa Bible yun, di ba? Pero kung titignan mo sa Bible, merong mga beings na mukhang extraterrestrial. For example, sa Revelation, lalabas sa bottomless pit, the locust na magto-torment sa mga tao. Malay mo, yun pala yung kinikip nila. At yung sinasabi nilang bottomless pit, nakita na nila or I don't know. Siyempre,
maano na yan, no? Parang Yeah. ibang Possible. ano na yan, ibang usapan na yon. Pero yung truth na yon, hindi dahil tinatago ng man, hindi mo naman tuloy alam kung anong yung tunay talaga. I mean, before you can see the evidence. Kasi iniisip ng mga tao, religion lang ang Christianity. Pero what Christianity offers is talagang truth. The truth kung ano yung Even science. oo. Kumbaga hindi naman ano yan eh. Ang kumbaga hindi ka naman maniniwala kay Jesus just because may salvation na nakapatong sa iyo o kaya may naka-offer. No, hindi ka naman bibili ng something just because maganda lang offer. Bibili ka ng isang bagay dahil kailangan mo yung isang bagay. May katotohanan sa sinasabi. Di ba? So, katulad nun, Christianity, hindi naman siya religion lang na katang isip mo. Kumbaga, we live this life kasi we know this is the truth. Yung ano kaya just thinking about maging logical ka lang at tignan mo lahat ng evidence, maniniwala ka talaga kay Jesus. 'Di ba? Then it will set you free. Kasi pinaniwalaan mo yung katotohanan. Nalaman mo yung katotohanan. Ayun yung napakagandang realization ko dun. Pero ngayon naman, for example, based dun sa truth, kasi may sinasabi, 'di ba? You are now set free from the yoke of slavery. Na free ka dun. Pero we are bound to Christ. So parang ang labo, di ba? Free ka na, pero bound ka. So paano natin explain yan sa mga listeners natin? Well, ang context na si Paul, kasi he was the apostle to the Gentiles. Ayan. So special yung kanyang mission is to spread the gospel sa mga hindi pa nakakarinig, especially sa non-Jews. Okay? Pero sometimes sa pagpunta niya sa isang lugar, may mga Jews. Kasi nag-spread na rin yung Judaism o yung religion of Christianity. And then yung Bible nila, which is the Greek Septuagint, na nag-spread sa Greek Empire ni Alexander. Of course, naging Roman Empire, no, na na-conquer ng Rome yung Greece. Pero nag-stay pa rin yung culture nila, yung kanilang mga books and everything. So, kilala nila si Moises. Kilala nila yung law. Okay? Dahil nga Greek-speaking sila, meron silang Greek Bible. Okay? Alam nila yon, Jews or Gentiles man, no? So, ang tinutukoy ni Paul doon about the freedom is not just freedom from sin, the bondage of sin. Kasi, sabi ni Paul sa Romans, okay, the power of sin is in the law. So, the power of sin, if I can remember, is it Romans or Colossians? Something like that. Okay? The power of sin is in the law. So, hindi lang sin ang dapat na ma-overcome natin, but it's also the law, yung system na binigay ni Lord kay through Moses. Okay, so mahirap siyang maintindihan in this short manner, no? Pero yung sabi ni Paul na ang law para siyang kasal. Diba, tayo may mga asawa, pag kinasal ka sa asawa mo, hanggat buhay pa kayong dalawa, okay, hindi ka pwedeng mag-asawa uli, di ba? Or else, ang tawag sa'yo, adulterer ka. And as adulterer, you deserve death, yung penalty noon. So kaya talagang talin-tali ka. So, but if your first spouse dies, no, you are free. That's ganyan yung analogy ni Paul sa law. Okay, so I think it's in Romans 7.
the first wife or husband has to die. So you can be free to marry, okay, your second spouse. So yung first spouse natin is the law. In order for us to marry another one or another system of which we call now as the gospel, the law has to die. So yung namatay daw yung law, how? When Christ died on the cross. So, dahil yung body ni Christ, that's the representation of the whole law of Moses. In the scripture, in the Old Testament, in the New Testament. And then, namatay na yung law. Nag-resurrect si Jesus in His glorified body. Doon na daw tayo kakasal. Okay? So, kaya yung physical Jesus or yung old law, kung saan si Jesus namuhay, di ba? For 30 years or 40 years, doon tayo na set free. Doon tayo na set free. Including yung power of sin. Okay? So, kaya, saka na i-discuss yung isa, naisip ko. Ngayon, so nung tayo ay, yun nga, namatay si Jesus, and you believe in that, okay, nagkaroon ka ng faith sa death ni Christ, which represents the death of this one system na binigay ni God that has to end in Jesus. That's the time na we can serve si Jesus truly, okay, the glorified Christ, which is sinasabi ni Paul na we can now serve in the Spirit. That's the Spirit, the resurrected Christ. Kaya sabi niya, si Adam became a living soul, but Christ became a life-giving spirit. So, medyo malalim, pero marriage, just if you can understand marriage, first wife, second wife, or first husband, second husband, the first wife, the first husband has to die before you can marry another. Yun yung ibig sabihin ni Paul na we have to be kailangan ma-set free tayo dito so we can serve a new master. So, a new master. Yun. Tama. So, ang ganda nung explanation. So, ngayon naman, tanong ko is medyo personal, no? Di ba sabi mo may process ng freedom? Pwede mo bang makwento kung ano yung process ng freedom na naranasan mo? Medyo mahaba siguro, pero price of freedom. Well, siguro dalawang types of freedom na experience ko, no? Yung number one, freedom from sin, no? Lahat naman halos ng mga born again believers or Christians na experience nila yun when they experience Christ. First thing na nangyayari sa atin is nagkakaroon tayo ng new personality, new sige na. new lapit ko lang. Outlook about God, about sin. So dati gusto natin dati ako noon, palamura akong bata kasi lumaki ako sa mga palamura. Tapos medyo magulo yung family namin nung nag-grow up ako dahil influence kami ng sa labas. Lumaki ako sa bandang Blooming Street, malapit. So maraming, alam mo na, poor people and uneducated people. Although I was educated sa best schools during that time, pero hindi pa rin ako nakatakas sa influence sa labas. So yun yung nagbago sa akin, yung heart ko na dati puno ng galit, away, cursing. So, but of course, napunta tayo sa church, may system ang church, no, na which is nakakatulong sa mga bago, no. But as we grow old in the Lord, we want to do things sa Kanya. Nakikita natin parang may limitation yung nakikita natin sa system na church denomination, yung church building and everything. So, yung
syempre gusto natin mag-serve kay God, parang ang nangyayari lang is you serve God under this church, under not just the church, under the pastor. Okay, which is wala namang problema yung mga pastor if they are doing the will of Christ, no? The pastor or sino mang elder of the church, overseer na nandyan, syempre katiwala lang sila, no? Dapat tandaan niya ng bawat pastor. Katiwala lang sila. Hindi nila pag-aari ang mga kaluluwa. At sometimes when you seek the Lord, no, siguro ewan ko na na-share ko na sa inyo last week, no, na last week ba yan or some other na nalita na ako sa ko sinabi na when the Lord fills my heart and feeling ko may kailangan gawin sa isang situation, I do it. For example, God wants me to speak sa jeep, to share the gospel, then I do it. I do it kahit kasi mga tao nakagano lang. Gulat sila. Uy! Kasi ito nagsasalita. Dati wala pang masyadong Facebook, wala pang masyadong na pwede mong ma-interrupt yung mga tao. Wala pang masyadong YouTube. That's the only time na pwede mo siyang ma-spread, no? Unlike ngayon, mas maganda yung nakakapag-spread tayo through social media kasi nga yun yung time na they're ready to receive kasi comfortable sila, nakaupo lang sila, and then pero pag nandun minsan nasa labas maingay, no, hindi sila masyadong but anyway, God used those opportunity to just really train me to really follow His will. So and then we like you are, no, nakasali tayo sa isang malaking organization, religious organization, if you call church, no. May mga control talaga sila, no. Ewan ko sa lahat. Pero I think karamihan because of may mga churches pa rin ngayon who are following the style of we can say the law. Okay, the letter. The letter, no, na hindi nila na-realize na a Christian is free to serve his Lord. His Lord, not the Lord pastor ng church na yun. Kasi sometimes nagiging Lord na yung pastor. Kasi nagiging Lord na yung katiwala ni Lord. No? Siguro dahil feeling niya dami niyang pera, feeling niya laki nung niya, lumalaki siya, no? Parang nagkakahangin, no? Yung pera talaga nakakalaki ng ulo yan. Totoo yun, eh. Kaya totoo, sinabi ni Lord, blessed are those who are poor in spirit. Ibig sabihin hindi mahangin, humble. Ibig sabihin spirit, it's a wind. So yun yung nangyayari, no? And then kaya kung minsan may conflict sa heart ko, bakit minsan naalala ko, nagbi-visit ako sa isang malayong lugar sa Cavite. And then I know kinabukasan may exam, hindi ko alam kung nandoon ka na, classmate kita nun eh. May exam. Pero parang ayokong mag-exam. Meron akong pinakikinggan yung history of the church na hindi ko pa naririnig ever since. Yun yung pinakinggan ko, siguro ilang oras yung bibiyaya ko. Ayun. Bagsak. Wala ka lang. No. Pagdating sa exam, hula-hula. Pero deep in my heart, parang is more of na lang eh. Parang siyang ritual na lang eh. Hindi na siya talagang relationship kay God eh. So, yun yung isa sa mga things na na-realize ko na we have to be free to seek God, to serve God. And it only happens, yun nga, pag in-apply natin yung scripture and also Spirit of God. And then, may second freedom, no? So, first yung freedom from sin and then freedom from human bondage. Sasabihin ko yan. Kahit saan po may bandage tayo, no? It depends kung saan ka nandoon. It just so happens na tayo ay nasa church settings, no?
Pwede rin mangyari yan sa'yo kung nasa office ka, kaya nasa school ka. May iba't ibang process na sinusunod tayo. It depends on you, no? We cannot judge everyone, pero in my own space, in my own life, nakita ko na even sa religious industry, may mga human bondage or yan. They call it parang obedience to God, no? Kasi nga sa Bible makikita natin sa Bible, andun nakasulat. Submission. Okay. Sacrifice. Pero again, yun ay sa unang asawa na namatay na, no? Kinasal na tayo kay Jesus dito sa second wife, husband natin, tayo yung wife. And iba yung tinuturo ni Christ. He's teaching us na Burden is light. yeah, and He's teaching us na yung temple, ikaw na. Hindi na siya yung building. So, everywhere I go, okay, I carry in my body the temple of God, which is the Holy Spirit. Na it cannot happen in the old law of Moses. Di ko nga maintindihan eh. No? Parang mga Christians ngayon na naintindihan nila yung temple is the body. Pero hindi nila naintindihan yung temple na bato, hindi na yun yung temple. Yeah. They treat the body as a temple para ma-constrain ka sa mga dapat mong gawin. No, parang para maano ka, ma-disiplina ka. Pero agad dun lang yun. Tinitreat nila yung building nila as yung pulpit nila as the temple. Parang ang weird, diba? Alam mo yung revelation, pero hindi mo in-apply dun sa dati. Parang inisip mo, tinitreat mo, dalawa temple. Do you know why? Bakit? Dahil sa sinabi ko kanina, hindi nila narinig na namatay na yung unang husband ng church, which is the old law. It was destroyed. Hindi nila narinig o hindi tinuro sa kanila? Either one or both. Kasi yung hindi na-emphasize. marami yung kilala, mga pastors, ganun. Alam nila yung revelation na yun eh, yung pagdating ng New Covenant. The old is gone, the new has come. Diba? Alam nila yung mga verses, alam nila yung mga truths, pero di nila ina-apply sa mga tao nila. Nakakalungkot. Diba? Bakit? Siguro, one thing is yung pera. Kasi, sa Old Covenant, offerings are holy, diba? Parang, yan eh. Isa yan sa mga hinihintay ng mga tao. And siguro din, hindi ko alam eh. Paulit-ulit, di ba? Di ba sabi ni Jesus, I do not desire sacrifice. Obedience. So, but I desire... So, ibig sabihin, hindi talaga natuturo eh. Pati yung sa John 4 pa lang, sinabi ni Jesus, di ba? God is seeking for true worshipers. No? Na you no longer need to go to the mountain, the Temple Mount, sabi niya. One day, mga tao daw mag-worship in spirit and in truth. Anywhere. You don't have to go to the Temple Mount. Sabi niya. So, di ko alam bakit pag binasa nila yon, hindi nila kino-consider yung sarili nila na ako yung Samaritan na yun. No, parehas kayo sa Maria na yun. Na as if na kailangan pa natin pumunta lagi sa church building para lang masabing nakapag-worship ako. Di ba? I think kaya tayo nandito. Para bigyan natin ng freedom yung mga listeners. Yeah, saka The truth will set you free. Yun yung tagline natin.
magiging Malayang podcast. Malaya ka talaga. Ang kay katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Ito yun. Kay Kristo. Actually, ang ginagawa natin, trabaho ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos. I remember sinabi ni Christ, ito yung isa sa mga motto ko, whenever I do something, sinabi niya, if I do not do the things that my Father asked me to do, the things that no one else are doing, then don't believe me. So, ibig sabihin, dumating si Jesus, ang work ni Christ, o ang work ng Holy Spirit, ang ministry niya, ay yung mga bagay na wala nga pang gumagawa. Kaya revolutionary siya eh. Parang nagmumukha siyang rebelde kasi sa sistema. Wala pang gumagawa ng, for example, hindi ginagawa ng mga Pharisees. Siya doon tiwalas siya doon. Parang iba yung way niya. On the positive side, yung mga miracles, yung things na nagpapalaya sa tao, kailangan may mag-serve ng bagay na yun. We are not really serving religion o yung denomination natin o yung mga set of rules natin o yung mga customs and traditions natin. We're not really serving them. We are really serving the Lord. Kaya napakalagay ng Spirit. Kasi the Spirit will tell you when it's time to do it and how to apply the truth. Yan yung mga magagandang natutunan niya. So bigyan tayo halimbawa, ito nakakatawa. Last 2 weeks ago, Bible study namin dun sa very poor village sa San Bartolome. San doon banda? Ay, basta doon sa dulo. Saya walang nakakakita, May isang senior na lady doon na pinag-pray namin, kapitbahay nung place na kung saan kami nag-Bible study. Kasi nga, I always ask them, kung may sakit sa inyo, let's pray. Hindi siya makapag-church, hindi siya makalabas ng bahay. And then, syempre, naawa tayo, hindi pumunta tayo doon. And then, ipinag-pray, nag-share. Actually, Baptist siya, nung nagsalita ako sa kanya, parang hindi siya naniniwala na gusto siyang pagalingin ni Lord. Parang, kung kalooban ng Lord, siguro, alakad pa tayo. And then, sinare ko sa kanya yung may ketong na nagtanong kay Jesus, Lord, if you are willing, you can make me clean. Sinare ko sa kanya yun na it is the will of Christ to heal you. And then, pray. After a week, kinumusta ko siya. Nakakalabas na daw siya ng bahay. And then, medyo maganda na yung pangramdam niya. Tapos, bumalik ako yesterday. Kasi sabi niya, atin daw siya doon kadikit ng bahay niya yan Pero hindi siya makita. So, ano nangyari? Atin pala siya sa every Sunday doon sa Baptist. Atin siya sa Baptist. So sa akin, okay lang, okay. Sige. Pagpatuloy mo, pero yun nga, I hope na ma-retain sa kanya yung truth na yun, na possibly hindi tinuturo doon sa simbahan nila. And tayo naman, we are serving, hindi natin goal na magparami ng member, hindi natin trabaho yan. Our goal is to serve yung needs ng mga tao, and si Lord na bahala sa kanila, si Lord na bahala sa atin, Hindi natin sila kailangan ng pera. Kasi iniisip na iba, kabuhayan. Nasa tao ang pera. Mas marami kang tao, so daming pera. Mas marami kang daming offerings and tithes. By the way, hindi kami naniniwala sa tithes. At yung offering dapat based on the old offering dapat binibigay sa mga tao para itulong, hindi tinatago. Kasi yung iba naman, hindi kami nagbibigay hindi kami nagtuturo ng tithes. Pero
tinuturo nila sa mga maliit nilang Bible study. Nandun pa rin yung tithing, nandun pa rin yung sabi nila, offering lang. Kumukuha naman sila sa offering nila. Di ba? Ginagawa kasi kabuhayan eh. Parang, di ba dapat magtrabaho tayo lahat para maging maayos na mamamayan. Nagko-contribute ka sa society, nagko-contribute ka sa currency ng bansa, tapos nagko-contribute ka din sa hindi ka pabigat sa society, sa community. Di ba? Yeah. Isa yung sa utos ni Lord, di ba? Pag you do not work, walang wag ka kakain. Yeah, through the Apostle Paul, no, sinabi niya na si Paul kasi ang talagang link natin sa Christianity. Without the Apostle Paul, hindi natin maintindihan yung gospel. Iniisip kasi ng mga other pastors. Kaya ang dami ding pastors na walang freedom pagdating sa ministry. Iniisip kasi nila yung ministry ay trabaho. Yun yung nasa isip nila. Hindi actually yung para sa akin, ang ministry ay trabaho ni God. Define mo yung trabaho. What does trabaho means? I mean, kabuhayan. Kabuhayan, which means pinagkakakitaan. Yan. Iniisip kasi nila, kasi yun yung words nila, diba? Ito yung trabaho ko, pastor ako. Diba? Nagpapastor ako. Ganyan ang trabaho ko. Which is, ang definition ng ministry is trabaho ni God. Work of God. So, kung work of God yun, ibig sabihin, si God mismo ang kikilos. For example, merong gustong ipagawa sa'yo si Lord. Sabi mo, kailangan, kasi ikaw yung Kristiyano na nasa time na yon, itatouch niya yung heart mo. And mako-convict ka na gawin yung isang bakay. Kasi, yun yung tinouch sa'yo ni Lord. Merong compel. Kaya sinasabi sa Bible sa Acts, diba? I was compelled to do this. Hindi trabaho yun. Hindi yung kabuhayan. The love of Christ compels us. Oo, yun. Diba nagko-compel ka? So para sa'yo, hindi siya sobrang gaan sa loob na gawin. Kasi you were compelled to do. To do it. Hindi siya dahil ginagawa ko to dahil dito ko kuha ng pagkain ko. Dito ko kuha ng So, I think napaka-distorted ng word na ministry sa lahat ng churches. Kasi iniisip nila, doon sila kailangan kumuha ng pagkain. 2, kailangan ko gawin to kasi sacrifice to para kay Lord. Diba? 3, hindi nila naiintindihan yung sinasabi ni Lord, may burden is light. Yeah. Mabagaan. Actually, yung topic na yan, bro, medyo contentious, no? Kaya maraming servant of Christ o leader na nag-stick pa rin sa old way of supporting. Kaya nakalungkot lang. Daming mga young people, usually youth yan. O minsan may mga matatanda na gano'n nakita rin siguro kasi kumikita yung pastor bayaman, gusto ko dati magpastor. Di ba? Ayun. Gano'n yung pero yung mga young people usually, they have pure of heart. Pure sila mag-serve. Kasi naramdaman nila yung compelling ni Lord noong una na nung nag-serve sila, may ginawa sila, wala silang hinahanap na kapalit, na-compel sila ng the Holy Spirit na gawin yung isang work of God. Then, nung ginawa nila, naging masaya. I wanna do this again and again and again. Na pumasok sila sa sistema na yun na yung ginawa nilang kabuhayan. Amen. So, pagka kasi sinamahan na ng kaperahan, wala na. Isang bagay, no? Nagiging, kahit isang hobby o isang activity.
tama yung sinabi mo, no? Kailangan natin i-define kung ano yung ministry. Kasi para sa kanila, kung ang ministry ay kabuhayan, hindi ministry yan. Trabaho mo yan. Meron akong Business mo yan. diyan bagit ko kanina na si Apostle Paul, napakahalagang figure siya sa transition ng church from sa law to the gospel of Christ. May gusto akong basahin sa 1 Corinthians chapter 9, no? Buong chapter. Kasi hindi natin maintindihan. Siguro akalain ng mga tao, hindi nyo alam yung sinasabi nyo. Mga bata pa kayo, mga bagito, okay? Yeah, may mga bagay na siguro di pa natin alam, no? But in terms of the scripture, malinaw na sinasabi. Parang no? Gusto ko lang i-cut. Kung sinasabi ni iba, bata pa kayo, ba't kayo matanda na, ganyan pa din. Hindi kayo natuto. Di ba? Yes. Matanda ka na, hindi ka man natuto. So, hindi naman lahat, no? Pero may ilan lang. Hindi ka natuto. Hindi lahat, pero may ilan lang. But, hindi sa pangmamayabang, no? Totoo naman na sinasabi sa scripture na ang karunungan ng Diyos ay walang sinasabing edad, no? Walang pinipiling tao kung sino man yan, saka man ang galing, no? But God looks at the heart, no? Example natin si David, si Jesus. So gusto kong basahin to. This will enlighten lahat ng pastor, I believe, no? Na nag-struggle sila. Bakit susundin ko tong tithing model of living ko instead of yung free gospel na sinasabi sa New Testament. Sabi sa 1 Corinthians chapter 9, ito in Tagalog, no? Sabi ni Pablo, hindi ba ako isang apostol, verse 1? Hindi ba ako malaya? Hindi ko ba nakita sa Jesucristo na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang trabaho ko sa Panginoon? Trabaho? My work in the Lord. Okay? Work of the Lord. Okay. Kung hindi ako apostol para sa iba, ako naman ay totoong apostol para sa inyo. Dahil kayo ang tatak ng aking pagiging apostol sa Panginoon. Ang depensa ko sa mga nagsusuri sa akin ay ito. So si Pablo, kaya niya sinabi to kasi sinusuri siya. Ine-examine siya ng mga super apostle, yung mga sumusunod sa law ni Moses na preacher of the gospel. Parang tayo ngayon. Verse 4, wala ba kaming karapatan? Ayan, may karapatan daw. Wala ba kaming karapatan kumain at uminom? Saan? Sa bahay ng mga tao o sa mga gathering, mga piyesta o what? Kasalan. Wala ba kaming karapatang magsama ng babaeng kapatid na kapatid ng asawa tulad rin ng ibang mga apostol? So yung pagkakaroon ng asawa, no? At ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas. So during that time pala, yung mga apostol may mga asawa din. Hindi bawal na mag-asawa. Verse 6, ako at si Barnabas lang, wala ba kaming karapatan na hindi magtrabaho? Walang karapatan na hindi magtrabaho. So ibig sabihin, dinidefend ni Paul yung di ba bawal ba sa amin magtrabaho? Kasi nga kami mga lingkod ni Kristo. Bawal ba sa amin yun? Kasi ngayon tinuturo, bawal ka magtrabaho, pastor ka. Kailangan pastor ka, full time. Diyan ka lang sa church, pag trabaho ka, iba na yung hiwalay ka. Focus mo, hindi na kay Lord. Ikaw yung Kristiyano na para kay Lord lang. Pero sa panahon ni Pablo, nangyayari na pala yun, no? May option na sila, may karapatan silang gawin yun o hindi. Verse 7, sino bang sundalo, ito maganda yung example niya, sino bang sundalo ang sumasabak sa digmaan sa sarili niyang gastos? No? Sino ba? Rhetorical to, ang sagot nito, wala. So, kailan ito nangyari? Wala. Sino na ang nagtanim ng ubasan at hindi nakakain mula sa bunga nito? Wala.
Siyempre, ikaw kumakain kahit konti, titikim ka niya, no? Karapatan mo yun, di ba? Titikman mo nga eh. Tingnan mo kung hinog na o hindi, o kung nagugutom ka. Ito pa. O sino ang nagpapastor sa isang kawan at hindi umiinom ng gatas mula sa kawan? So ikaw daw nag-aalaga, ikaw nag-aalaga ng mga tupa, tapos siyempre nagpapadede ka rin, binibigay mo, binibenta mo sa iba. So hindi ka ba titikim, di ba? O kaya iinom ka pag nauhaw ka. So ang sagot dito lagi, wala. Hindi ba sinasabi ng mga bagay na ito bilang, hindi ko ba sinasabi mga bagay na ito bilang isang tao? O hindi ba nasasadrin sa batas ang mga bagay na ito? So kasi sasabihin nila, oy Paul, ba't di ka maging spiritual na lang, no? Kailangan practical ka, kailangan hindi ka pwedeng practical, kailangan hindi ka pwedeng kailangan spiritual ka lang, no? Pero sinabi ni Paul, hindi ba sinasabi rito sa batas? Okay? Yung batas ni Moses, dahil sa loob ng batas ni Moses ay naisulat, huwag mong busalan ang baka na nanginginain ng trigo. Hindi ba bakang inaalala dito ng Diyos? So, yung baka daw, yun yung beast of burden nila, na kapag ka may ginagawang isang bagay, yung parang nagdudurog ng trigo, yung wheat yun eh, pwede daw, during that time, pwedeng kumain yung baka, nung bagay na dinudurog niya, which is yung trigo. Hindi raw inaawat yung baka o kaya kinukuha para magtrabaho sa field, no? So sabi ni Paul, kita nyo, no, kahit sa hayop, kahit sa mga hayop ay mabait ang Diyos, no? Ano pa kaya sa tao? Yun yung sinasabi ni Paul, hindi ba baka inaalala dito ng Diyos o tao? Verse 10, ito. O alang-alang sa atin ay sinasabi ito. Walang duda, alang-alang sa atin, kaya ito naisulat. Para ang nag-aararo ay dapat na mag-araro ng may pag-asa. Ano yung inaasahan niya? Naaani siya, nakakain siya. At ang gumigiik ng trigo ng may pag-asa na makikibahagi sa kanyang inaasahan. Oh, yun, kakainin nila yung trigo. Kung kami ay nakapagtanim sa inyo ng mga espiritual na bagay, malaking bagay ba kung aanihin namin ang inyong mga pisikal na bagay? Tama naman, di ba? Kaya ito yung reasoning ng mga pastor. Na, nagbibigay tayo ng spiritual blessing, hindi na makalabisan na kumuha tayo ng material na blessing mula mismo sa tao. It is in the law daw. It's in the law. Totoo naman. And si Apostle Paul, Apostle of the Gentile, inaamin niya yun. Totoo naman. Karapatan nila yun. Karapatan natin yun. Kung ang iba ay nakikibahagi sa karapatan ito sa inyo, di ba lalo na dapat kami? Sa halip ay hindi namin ito. Sa halip. But, nevertheless, sabi niya, hindi namin ginagamit ang karapatang ito. Why? Mamaya, siguro, kung di ay tinitiis namin ang lahat para hindi kami, ito yung maganda reason ni Paul, bakit nga ba hindi ine-exercise ni Paul yung authority niya na kumuha ng material blessing mula sa mga tupa? Ito yung sinabi niyang dapat malaman natin tong lahat. Ito yung pinaka-pivot dito. Para hindi kami makapaglagay ng anumang kasiraan sa masayang balita ni Kristo. Wow. Kasiraan o hindrance, yun ang ibig sabihin sa Greek eh. No? Hindrance o kasiraan sa masayang balita ni Kristo. So, nasabi ni Pablo na hindi porkit karapatan mo yan, gagamitin mo na. Tama. No? Kailangan din may wisdom tayo kung ito ba ay makakatulong. Bali kasi humihinto na sila dun sa karapatan. Hanggang doon lang sila eh. Hanggang doon lang sila, karapatan pala. Sige, let's go. Hindi na nila binabasa ibang verse. Hindi tinutuloy. Pati sinabi naman dun sa yung sapat lang. Ang ginagawa kasi ng iba, kinukuha nila lahat. Yeah. So, actually, hindi naman masamang tumulong sa mga pastor. We accept gifts. We should. Oo. Kasi it's part of loving.
Doon tayo under tayo sa law of love. Pero pagka ini-impose mo na, inaano mo na sinasabi. Karapatan ko yan eh. Oo. Kailangan for example, 10%. May mga pastor 10 of 10. gusto nila birthday. Pag birthday nila, iba naman to, no? Baka mamaya isipin nyo, isa pa din. Iba naman to sa ibang pastor, lalo na sa mga probinsya. No, meron kilala na birthday niya, ina-assign niya kung ano yung regalo niya. Yung regalong matatanggap niya. Sa birthday ko, gusto ko ng cellphone, sabi ko, iPhone 15. Ganyan. Tas actual yan, Brad, ah. Tas pero disipulo nila yan. Small time pa yan. Gusto ko ng kotse, di ba? May nakita tayo sa Facebook. May ganun. Ford Ranger, di ba? Tapos, ganun yung mga abusado. Karapatan yan. Sabi sa Bible. Actually, sabi lang naman ni Paul doon, konting pagkain, yung lang, para lang masustain sila, para makapunta sila sa susunod na bayan. Hindi luho. Di ba? Pero sinabi niya, hindi namin ginawa kasi alam namin yung pag-iisip ng mga tao, pwede mahinder yung gospel. Ito yung hindi na-realize sa mga pastor o ibang mga Christian na dahil ginagamit o inaabuso na ng mga leader ng simbahan tong teaching na to. Ma-share ko lang, no? Nung nagtayo kami ng simbahan sa Lawag, unang-unang ginawa ko. Pero tinuro kasi sa atin, di ba? May tithes, ganyan. Pero ang ginawa ko, walang tithes and offering. Sa 3 months, first pioneering, first 3 months, wala pa kaming building. Nangihiram lang kami ng bahay. Na malaking bahay, malaking sala, ganyan. Tapos ginawa namin, walang offering. Dumami kami. Pero in 3 months, naging 70. Tapos hindi yun yung parang pamilya, no? Yung dumadating, yung parang pamilya, pupunta sa church, ganyan. Kaya naging madami. Yun yung isa-isa, dalawa-dalawa, 3 lang. Kumbaga, titesting muna namin, titignan namin kung tinuturo nyo, kaya yung pupunta doon. Pero, biruin mo yun, umabot kami ng 150. 70 nung unang buwan, 3rd month 150 uma-attend. Walang offering, walang tithes. Totoo yung sinabi ni Pablo. Yeah. Totoo yan. Kasi alam ko, tinanong pa nga ako nung supervisor natin noon. Sabi, bakit hindi ka nagpapatights? Sabi ko, may problema sila sa utak eh. Sabi ko, yung nanggaling dito, mga pupunta dito, nanghihingi ng tithes and offering. Ibayin natin yung sa atin. Dapat, hindi tayo magmumukhang pera dito. Diba? Yung sinabi ko, nakalusot ako for 3 months, walang tithes and offering. Kaya pala, ang ganda nung pioneering namin noon. Yes. Kasi, yun pala yung ginagawa namin, tama pala. Bible pala yun. Oo, pala. Pero mas sa bahay kami nag-meet, tapos walang tithes and offering. Gusto lang namin magturo, mag-preach, dalhin sila sa gathering. Yun na. Yun lang eh. Gusto nyo, lahat ng nakikinig, kung gusto nyo magsimula ng ministry, pioneer kayo ng ministry sa community nyo, evangelize nyo sila, share nyo si Jesus, invite nyo sila sa gathering, huwag kayong humingi ng kahit ano. Kayo pa magpakain. Di ba? Kayo pa mismo, maghanda ka ng pansit. Magkano lang ba pansit? 300 pesos, may masarap ka ng pansit para sa 20 people. Di ba? O, sopas. Yung sopas. Hindi ginagawa natin nun, di ba? Sopas. Ito na, busog ka na, busog pa sila sa spiritual nila. Ganun lang kasimple. Pioneering 101, walang tithes at offering. Kasi tinutulungan mo sila eh. Ba't ikaw magbibigay? Di ba? Bakit sila yung magbibigay sa'yo? Isipin mo. Alam mo naman tao nag-iisip. So,
pagka humingi ka na dyan, siyempre, isipin na nila, Ay, ito lang pala. may bayad pala to. Ito pala yung Kabayaran. So kaya, di na natin tinuloy, na yun yung boasting ni Paul na okay lang sa akin mamatay na ako, basta wag lang nilang masabi na ako'y nangangaral ng may bayad. And so, medyo malayo na yung inabot ng ating freedom. Pero freedom yan para sa mga pastor. Yeah. Yan ang Free. Yan yung katotohanan. So, kaya tayo malaya rito. Nagpas 1 hour na tayo. Nagpas 1 hour na tayo. Pero pakinggan nyo, I hope na lahat ng mga nakaabot sa part na to, yan, i-share nyo din yung mga natutunan nyo sa iba. No, I mean, madaming binanggit kami dito na hindi orthodox. Sa hindi yung nakasanayan ng mga orthodox pa rin. Christian. Hindi lang mainstream. Hindi mainstream. Tama. Tama ka doon. Bumalik tayo doon sa tunay. Sa tunay na orthodox. So, I hope na pakinggan nyo, i-share nyo, at kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang. Tignan, wala pa naman nagko-comment wala pa ata nanonood. Meron si Lord. Si Lord. I hope may mag-share at mag-share. Sige, salamat and see you next week.